Kamusta mga kaburat? Ngayong umaga nga pala ang libing ng aking nanay. Siyempre, sa ganitong sitwasyon, napakasakit sa dibdib na tuluyan na kaming iniwanan ni nanay. Ang hirap tanggapin, ang hirap isipin, pero wala ganun talaga. At least sa ganitong sitwasyon, si nanay okay na. Pero at least si nanay okay na. Ang tipong hindi na siya iiyak gabi-gabi, hindi na tayo tatawagin isa-isa para lang bantayan at hilutin si nanay. Pero ang masakit nga lang doon nung biglaan kaming iniwan ni nanay at tuluyan na siyang naglisa. Napakasakit lang talagang tanggapin na ganito yung nangyari sa amin. Pero nanay, kung nasan ka man ngayon, sana palagi mong tatandaan na andito kaming pamilya mo para mahalin, alagaan at magpahirapan. Kung alam ko lang na magkakaganito na napagpaalam ka na pala sa iba at hindi sa amin. Pero nanay, bukod sa mahal kita, mahal na mahal ka namin. Ngayong araw ng paglisan mo, nung araw na din na yun na nahihirapan kami at nasasaktan, na ganun nga ang nangyari, biglaan kang nawala sa amin. Ikaw na nga lang yung nag-iisang lola namin, nawala ka na din agad. Bukod kay tatay, ikaw na lang yung nag-iisa namin. Pero bakit lumisan ka na agad? Pero okay na rin yung nanay kasi 'di ba gusto mo na rin naman. Sabi mo, nahihirapan ka na sa sakit mo. Kahit anong gawin namin, ibaliwala pa din yung mga nangyayari sa hindi ba namin alam kung bakit ka nagkakaganyan, bakit ka biglang nagkasakit ng ganyan. Ang lakas-lakas mo pa nga pero bakit agad ka nang lumisa? Parang nung nakaraan lang, si lola na pa yung hinatid natin sa libing. Kaya nga nung sabi ni father, nung ililibing na si lola na lahat daw ng tao ay may kamatayan. At hindi daw natin alam kung kailan yan mangyayari. Kaya nga daw habang nabubuhay pa tayo sa mundo, patuloy tayong lumaban sa mga nangyayari sa mundo. Pero nanay, na lahat ng sakit ay nararamdaman ko. Yung tipong mamaya-maya okay ka na, pero mamaya babalik na naman ulit yung sakit. Pero kahit na ganun, mas pinipili ko pa rin magpakatatag sa buhay at ituloy at muling buuin yung pangarap na gusto ko para sa sarili ko at gagawin ko sa inyo. Pero wala agad-agad ka namang lumisa. Oo, nagtrabaho nga ako ayon sa gusto niyo, ayon sa gusto niyo ni mama. Mas piliin ko magtrabaho kaysa sa pag-aaral ko. Pero dumating naman sa punto na nagkatrabaho na ako, biglaan naman yung sakit na nangyari sa'yo. Siguro kaya napatigil ako sa pagkatrabaho. It's a sign na siguro yun. Kasi nga gusto ko magkapera, gusto ko makatulong sa inyo. Yung imbis na tumutulong na ako ng paunti-unti, agad ka namang lumisa. Mga pangarap ko na gusto ko para sa inyo ay agad-agad na ding lumisan gaya ng paglisan mo. Pero kahit na gano'n nanay, ipagpapatuloy ko pa rin kung ano yung pangarap ko. Kaya paalam at hanggang sa muli, mag-iingat ka po. Mahal na mahal ka namin nanay. Paalam at maraming salamat sa lahat nanay.